Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong last week na February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. Diyan na-reading tayo, Cancer, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na dito aware, change of decision, o mga sitwasyon na pwedeng makatulong or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto niyo talaga na positive reading lang, gusto mong madinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tingnan natin, Cancer. May devil ka! May devil ka. Okay. Andito ka sa sitwasyon mo na may mga parang there's an action situation ako na nakikita or may binahanda yung preparation o pwede sa iba is may mga bagay o sitwasyon na hinihintay. Pwede may mga pinaprogress na mga bagong sitwasyon. Parang nakakaroon ng mga ano yung tawag dito, mga gustong gawin na movement, no? Or mga idea, take it action, parang gano'n, or nagkakaroon ng mga planning situation ako nakikita sa iyo. Marami pumapasok sa isip mo ng mga bagay o sitwasyon. Maaring nagkakaroon ka ng mga idea to take it action, or na nagkakaroon ka ng bagay daydream, fantasizing with something, or may mga options situation ako na nakikita sa iba sa inyo na maaring gusto nyo i-pursue, no, na sa point na yon. You try to make it balance any situation into your life this time sa nakikita ko dito sa iyo. Sa iba dito may outgoing. Handun din yung point na, yun nga, tulad ng sabi ko, may, parang may mga bagay ka na piniprepare or something want to discover sa iba. Sa iba nga, tulad ng kanina is, ano tawag dito? Paghihintay sa sitwasyon. No? Yung iba dito is you're feeling trapped. May mga actions na ginagawa na a-actionan, hindi actionan, a-actionan, hindi actionan, or pwede rin siya na nagtithink about something negativity, no, dun sa point na yon. So nakita ko, you try to make it balance again, the situation, may mga bagay ka na gusto mong panindigan, na handun yung point na iba is may mga nararamdaman na kaba, thinking of negativity, or may mga difficult decision, thinking, o mga obstacle na pinagdadaanan. Pero, ang sabi naman dito, after the 3 days, 3 weeks, or 3 months, is there's something happen na blessing na darating sa ibig sabihin, sa iba is, yun nga, blessing, or nahandun yung abundance, or nahandun yung kasiyahan na magaganap. Sa iba dito is may mga renewal situation, or may mga development na magaganap o mangyari sa'yo. Sa iba is, there's a opportunity, or tulad ng sabi ko is idea. Yun na nakita ko, no, dito sa'yo. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka ng isang sitwasyon sa buhay mo na pwede rin ito is there's an excitement situation sa iba, no? Nahandun yung point na yon, may mga exciting situation na pwedeng maganap. Pero, ang hindi ko lang maintindihan kasi lumabas si Devil. Ibig sabihin, may mga hungry situation ako na nakikita sa iyo. Hindi ko alam in what way. Pwede kasi na may mga gusto mo talaga, may mga ninanais ka talaga na gusto mo this time, pwedeng ganun, o kaya naman nahandun yung point na nagkakaroon ka ng mga tao sa paligid mo na hindi nagiging good sa'yo, ganyan, hindi nagiging, hindi nakakatulong para maging good yung energy mo, pwedeng nato sa point na yun. Sa iba sa inyo, you are feeling trapped, or feeling stuck, or hindi na-stagnant ka talaga. Kaya siguro hindi a-action tulad ng sabi ko kanina. Bakit kaya kayo ganito, no?
Maraming tao ako nakikita, hindi ko alam why. Siguro may mga travel situation or maybe hando yung mga pag-uusapan ng mga travel situation o yung mga pupuntahan ka na medyo mataong lugar, no? Na andun din yung pag-uusap no? Actually, may pag-uusapan ka rin daw dito. Iba dito is darating na magiging busy ka. Or maybe hando yung thinking, yung isipan mo is magiging busy. Pwedeng nahandun yung iba sa point na yon. May babae ako nakikita. Yung iba dito parang meron kayong block or someone's blocking you. Nandun sa point na yon. Tapos may babae rin ako na nakikita na hindi ko alam kung nagiging cold siya sa'yo or ikaw yun or parang hando lang siya sa silent mode situation. Yun na nakikita ko. Pero handun siya sa paninindigan ng sitwasyon. 16, 26, 31, 35, 18, Cancer, Virgo, Leo, Gemini, and Sagittarius. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ng mga pagpa-progressing, no? Na maaring nandun ka sa iba sa inyo is may mga inaalam kayo, sinisiyasat, mga bagay o sitwasyon. So nakita ko, nandun din yung happiness na nararamdaman ng iba sa inyo, no? To finish the situation. Kumbaga merong pinaprogress o may ipa-progress or may mga bagay na matatapos or maisasaayos sa iba sa inyo. There's a lack, ako nakikita sa'yo, a growth, achievement also. Handun din tulad ng sabi ko kanina, abundance at may mga positivity happen into your life. May magtatapos na talaga, o may pagtatapos na magaganap o mangyayari. O baka iba dito is mga need to progress na doon sa point doon sa point na yon. Iba sa inyo may kayo sa kape. And then nahandito ka sa point na may mga opportunities na mag-open sa iyo, no? Yan. There's a success and victory happen into your life. May mga malalaman ka raw katotohanan and also may sinasabing siguro sometimes you need mo din na magpa-aral, lumabas, or maybe there is something happen when it comes to March o kaya by the summer. Depende, hindi ko alam kung ano yung summer. Pwede sa Pilipinas, March is summer, di ba? Mga warm situation, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Sa iyo. Kung hindi ka gano'ng naglalabas at nagpapaaral, lumalabas ka nga kasi iba kasi yung nagtatrabaho ka, hindi bali kung naaarawan ka, okay naman yun. Pero yung mga iba sa inyo na hindi naman gano'n naaarawan, siguro sometimes magpa-araw ka. Pero pag umuulan, wag naman, wala naman talagang araw nun, di ba? Yan. Pinakita ko dito mga loyal friends or mga loyal person. May aso, pusa ba kayo? Person na nandun naman sa iyo. Kasi maganda naman yung card mo. Lahat talaga siya maganda. Yan, may mga trustworthy person, may supportive ako na nakikita sa iyo. Yan, may tao kang susuportahan o may taong susuporta sa iyo. May pagtulong Siguro may tao na tutulong sa iyo, no? Or may tao na hihingi ka ng tulong or tutulungan mo. Vice versa tayo. Iba dito may mga pinag-aaralan. Pinag-aaralan o pag-aaralan, aalamin. Handun yung pagre-research din. Handun din yung iba dito medyo masikreto ata. May secret hindi ko alam, maybe ikaw ang may secret or someone who's connected sa iyo is secret, may secret. Yan na nakita ko dito ha. Yun. Positive outcome also is coming sa iyo. Ang iba sa inyo is may konti lang na delay sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro nga is need to progress, yung delay na yun, no? Pero nandito na kasi si Sun, pwedeng nahando sa point na if you progressing it, is makakamit mo siya. Yun, ang nakikita ko. Kaya yung iba sa inyo is don't delay any situation into your life. You need to commit dun sa bagay na yun sa nakita ko dito. Para hindi siya ma-delay. Yun. Iba dito you have a boundaries. Kumaga, you put boundaries into yourself or nahandun yung point na may mga bagay kayo na gusto nyo gawin o gusto nyo tapusin pero maaring nagkakaroon kayo ng limitation sa buhay mo. Pwedeng ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin energy ni Cancer. Alam mo, merong ka daw na parang higit pa sa hilig mo may darating.
Tingnan natin ang iyong energy. Eight of Swords. Ano po yan? Okay, when it comes sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito, ang dami mong iniisip. Yun, ang nakikita ko. Ang dami mong iniisip, kumbaga, handun din yung point na paghihintay, handun din yung point na maraming gumugulo sa isip ng iba, yung energy na nakita ko. May mga sitwasyon ka na parang gusto mong itama or handun yung point na inaalam. Pwedeng sa iba sa inyo is yung energy nyo is nagkakaroon kayo ng mga bagong plano, may mga bagong pananaw sa kinabukasan, o kaya nahandin yung sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon ka na parang it's more on thinking kasi siya no? Thinking, or parang you want to see the fact of the situation to make it stable. Nandun sa point na yun, ako nakikita sa iyo. Yun. May hope, medyo, huwag ka lang masyado mag-overthink, sa nakita ko sa'yo dito kasi medyo nagiging complicated ata yung, hindi ko, sana you can handle it, sa bagay. Kung kaya mo naman i-handle yung situation, why not? Ang nakikita ko rin energy sa iyo is parang ang daming action na pwedeng gawin or marami kang a-actionan this time, yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba sa inyo may mga frustration, thinking of negativity, or hando yung point na may mga bagay na pwedeng malito ka or nahandun ka sa point na hoping hindi yung ikinulong mo yung sarili mo in a situation. Halimbawa, kumbaga ayaw ko muna nakausap ng ibang tao, ganito ganyan, I want to be alone, pwedeng nandun sa point yung iba, o kaya may mga inaalis ka sa buhay mo, o pwedeng may ikinat ka o inaalis ka sa buhay mo, pwedeng ganun, o kaya naman is kasi may paglilet ko yung iba, no? O kaya naman hindi sa sitwasyon na pwedeng nag-filter ka ng mga bagay o sitwasyon, pwedeng, halimbawa, 10 yung kaibigan mo, this time, isa na lang. Pwedeng nandun sa point na yun, this time is 2 na lang, mga ganon. Pwedeng nandun ka rin sa point na may mga bagay na nalilito ka lang din sa sitwasyon mo. Actually, medyo magulo yung sitwasyon mo, no? Baka rin na hoping huwag ka masyadong mag-overthink. Kasi parang you feel trapped and stuck in your situation this time. May mga bagay na inaalam. Anong parating kay Cancer? Ano ba yan? Ano ba yan, ate? Ano po to? Dami naman. Di ba? Pagka talaga, tinatama talaga ako. Okay. Okay, parating sa iyo. Oh, wow. Okay. Devil again! Diyos me, bakit po, universe? Just wait a minute. May travel ka? Ba dito may travel? Either 3 to 6 days, 3 to 6 days, weeks, months man yan. Maybe March, may mga lakad malayo o malapit, or pwede rin sa June, no? Sa iba sa inyo. Kasi may departure ako nakikita. Okay, when it comes sa parating din also sa iyo, is there's a good news coming, ako nakikita sa iyo. Yeah, may marireceive pa daw na good news, also the blessing, yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga sitwasyon na magkakaroon ng konting pagbabago. Either may babaguhin o may magbabago. Halimbawa, Monday aalis ka, pero nabago yung sitwasyon. Hindi na pala Monday. Tuesday na pala. O kaya Sunday na pala. Pwede na sa point. May mga goal ka na magkakaroon ka na hindi mo muna siya ipupursue, pwede magbabago or mag-change ka ng schedule, mga ganun. Basta kung anong goal yan, may konting, tulad na sabi ko kanina, diba, baka may iba sa inyo is may delay situation. Makaka-receive ka daw ng gift or love or pagtulong. Or ikaw ang bibigay nito. No? Or pagmamahal din, handun din yung point. May pagtatapos ako na nakikita sa'yo.
Ibig sabihin is may mga magtatapos kasi you're starting a new direction into your life. Kumbaga, may mga potential ending situation at may mag-uumpisa. May papasok na pera sa inyo. Universe, pwede explain mo sa akin to. May gusto ko i-clarity. Ano po tong devil? Mag-ingat ka sa mga tao sa mga nakakausap mo. Mag-ingat ka sa iba sa inyo. Kasi there's a friend, ako nakakita, dalawa hanggang tatlo, maybe, o pwedeng pang-apat ka dun, o pangatlo ka dun. May mga tao na hindi magiging totoo sa'yo. Ano sila, pwedeng sila ano ba to? Bad influence sa'yo, o kaya handun yung point na may mga taong malalapit sa'yo, friend man sila or a person who's connected sa'yo, na may dark thoughts sa'yo. Yun ang nakikita ko. May kagugulat, ikakasya ka o ikabibigla ka daw ng isang sitwasyon sa buhay mo. May sinasabi rin dito na may mga asikasuhin na papers and documents kung saan man iyan, no? But still, nahandun din yung point na after the stuck situation, after the trap situation into your life is magkakaroon na ng movement in some aspect of your life. Ano? Yun ang nakikita ko dito. Ibig sabihin is tulad ng sabi ko kanina, there's a victory and success happen into your life. Nandun din yung point within the 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan is nandun may mga happy gathering situation, may mga joy, may mga collaboration na magaganap, may mga celebration, cooperation. Also sa iba dito parang group siya. Hindi siya ganun kalaki actually, pero but there's a group situation ako na nakikita dito. Parang being a group, parang something ganun. Yun. May mga tao rin ako na nakita na they giving you a support and love in some aspect of your life. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, no? Yun. Parang yung iba dito is papunta ka na sa isang magandang sitwasyon ng buhay mo. Parang, ano ba yun? Anong tawag dito? After na mga pagod, after na na-stuck ka, is you're going toward to a calm situation na doon sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iba Yan, but you need to be aware pa rin ang nakikita ko sa'yo dito kasi may tao ako na nakikita tulad ng sabi ko because meron tayong devil, diba? Pero dito ko kasi siya nakita is merong tao na magiging disloyal sa'yo or there's a person that is loyal. Meron din pang liling lang, nang liling lang o manliling lang. May mga tao na hindi sila very supportive sa'yo or hindi ka talaga nila gusto. May mga tao na arrogante. Meron ako nakikita na I don't know, pero ano siya parang nagbabait-baitan. Mag-ingat ka na lang, but you need to trust to your intuition. No, dito. Magkakaroon ng mga communication with someone who's valuing you, no? Yung nakikita ko, magkakaroon ng pagkikita-kita. Yun ang nakikita ko. Pwede sa 6 days, 6 weeks, 6 months, or after 1 month sa iba. 1 day, 1 week, 1 month. Ganyan. Yan, magkakaroon ng mga gano'n. May tao makikipag-communicate sa'yo. Sa iba naman sa inyo is parang merong parang isang may mahalaga, may isang importante, mahalagang sitwasyon na magsasucess sa buhay mo. Yun ang nakita ko. Kasi may good news din ako nakikita sa iyo. Yes, there's a good news, there's a happiness, and may abundance, and may overflow, emotional overflow meron. New beginning is coming, Anong dapat iwasan ni Cancer? Alam mo, ang gumaganda yung card mo. Gumaganda siya. Pero syempre, sa iba, kailangan nyo pa rin action na inyo, no? Kasi sabi naman dito sa card sa unahan is something need to progress. Huwag yung manifest ka lang ng manifest, wish ka lang ng wish. Tapos wala ka namang movement. Iba na yun. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan, syempre yung ma-imbalance ka, no? Iwasan mo yung mga tao na
na hindi sila nagiging good when it comes sa'yo. Kumbaga, yung mga tao na hindi sila gaano nakikinig, 'di ba, ina-undervalue ka nila, ganyan, iwasan mo. Or ikaw naman din, ganun din, iwasan mo yon. Siyempre, kailangan mo ring makita yung mga katotohanan ng sitwasyon, no? Kailangan, kung halimbawa, kung may mga kaibigan ka, wala kang dapat panigan. You need to focus to a truth situation, mga ganon. Iwasan mo rin magsinungaling o yung mga taong sinungaling. Tsaka, syempre, yung magkaroon ka ng mga unhealthy lifestyle situation. Ganyan. Ibig sabihin, mga iniinom, kinakain, o kaya yung pag nagsisave ka ng money is needed, mga ganon. Tsaka yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban na sitwasyon, iwasan mo yon. Yung hindi mo gamitin palagi yung common sense mo. No? Yun ang iwasan mo. Kasi matalino ka naman, Cancer, no? Kailangan palagi mong gagamitin yung common sense mo, yung palagi ka mag-focus sa mga bagong layunin mo sa buhay mo, focus and take it action and make a clear goal, ganun. And syempre iwasan mo, syempre lack of progress, tulad ng sabi ko kanina, di ba, may mga progressing na needed is need to progress it. Kasi may nagko-konting delay situation kasi sa iba sa inyo. Syempre, yung mag-control ng tao. No, yung mag-control ng tao, yung magdikta ng tao. Ganito, ganyan, wag dyan, eto, ganito, ganyan. Kung ikaw yon, iwasan mo yon. Hindi rin kasi nakakagod yon. Kailangan mong sabihin in a nice way kung gusto mong mangyari yung sitwasyon na yon. Hindi yung medyo ganong style. Or yung mga tao na ganon, yan. Kung gusto mo na payuhan sila, it's good, no? Mas good yun na wag ganyan, you need to say in a proper, nice way to talk. Sabi mo lang ganon, di ba? Para at least lahat is safety, di ba? Yan ang nakikita ko. Siyempre, think of negativity, not to take it action. Yung ma-unproductive ka, tsaka yung mga pagkairita, iwasan mo. Yung mga taong mahilig mag-irita. If there is something need to heal in your situation, heal it. No, yung nakikita ko rin. And syempre, iwasan mo na hindi ka maging more on trust sa intuition mo at maging very creative into your life. Yung may mga bagay ka rin daw kasi na dapat mong baguhin. Hindi ko alam in what way. Tsaka nandun yung sa point na baguhin mo daw yung paniniwala sa taas. Have faith always, no? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer. Cancer in love. Diba dito, sabi niya, no, I don't like, sabi nila. May tao dito na, hindi ko alam po ikaw, pero sabi niya, ayoko. Sabi niya, kung ikaw is single, so iba dito related sa family. Kung ikaw is ay, teka, balasahin natin. Universe, kung single po si Cancer, meron ba? Meron naman daw. Matanda to sa'yo. Okay, kung single ka, yes, meron, but you need to aware. You need to be aware. Kasi itong tao na makikilala mo, o pwede nakakausap mo na sa iba sa inyo, no, may lihim siya. May tinatago siya sa'yo. Ibig sabihin is may mga tension na hindi naresolbahan pagdating sa kanya. But you need to be aware dito sa tao. Tsaka may pagkamakasarili siya, ha? May pagkamakasarili at sakin. Parang sarili niya lang din yung inisip niya. Or nandun talaga yung point na pag nag-uusap kayo or mag-uusap kayo or magkaroon kayo ng connection nitong tao na to, is meron siyang mga hindi sasabihin sa'yo. Pero nasa sa'yo yun. Sabi naman sa'yo dito sa advice, trust your intuition, di ba? Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong, kasi hindi na talaga nagkaroon ng cooperation when it comes in this connection. But you try to work it out naman din kahit papaano, no, binubuo mo talaga yung connection. Pero dumating talaga yung point na nandun na yung sadness, andun na yung rejection, but you value this person, pero dumating talaga yung pag-alis sa sitwasyon at nagkaroon talaga ng separation. Kasi andun yung point, alam mo yung point na naging malihim yung isa, naging masikreto yung isa. Kumbaga yung isa is, kumbaga sa pagkain kabig lang ng kabig, ganyan. Ganun, almost ganun. Parang pwedeng hindi kanya ganun na iniintindi or kung may sasabihin ka sa kanya, hindi siya ganun na nag-open sa mga salita mo, mas
siguro iniisip niya yung sarili niya lang, pwedeng nandun kasi may pagkamakasarili nga. Andun talaga yung attraction with someone, no? Na-attract sa iba itong tao na ito. Pero alam mo, itong tao na to, kung nagkaroon kayo talaga ng pagkahiwalay, nag-aaway sila, oh. May problema. Kumbaga, yung ginawa niya sa'yo, ginagawa niya rin sa kabila. Kung kayo naman is in relationship na may third party, yes, ganun din. May lihim ako nakikita. Andun yung point na may kakaroon ng selosan, may unfaithful situation, may liar, nandun yung moody, no, situation. Siyempre, sa third party, alam nyo na yung gagawin nyo. Pero, kung ayaw nyo talaga maghiwalay kayo, kumapit ka. Kung gusto mo talaga siya, nasa sayo na yan. Kasi meron siyang iba. May conflict ako nakikita. May mga burden situation. May pagsisinungaling talaga. Dito sa sitwasyon, ay dalawa yung, may third party nga. Dalawa yung tao eh. May hindi siya sinasabi sa'yo. Ewan ko kung alam mo to. Pero dito may dalawang tao. May third party. Sa mga walang, sa mga walang third party, andun yung medyo mood yung situation, yung relationship na to. Minsan okay, minsan hindi, minsan may selos, ganyan. But yung isa sa inyo is they don't want to cooperate. Pwedeng na doon sa point na kahit napigian mo siya, wala sasabihin sa'yo, o kaya naman hindi talaga yung mga pagsiselos. Pero alam mo kung sasabihin mo sa akin na isa kasi sa inyo sinungaling. Nandun din yung point na isa sa inyo pinakaano ng source ng away, nagiging troublemaker. Nandun yung mga hot temper. Nandun yung mga selfish o kaya nandun yung pagiging, ang tawag dito? Insecurity? Yan. Nandun din yung isa sa inyo, masungit. Lalaki ka man, babae. Yun ang nakikita ko sa connection nito. But, well, nasa sa inyo yan. No? But nandun naman yung Ten of Cups, kahit pa paano, siguro handun lang yung kahit na nagsiselos yung iba, pwedeng nananahimik na lang sila, pwedeng nahandun sa point, pero dito sa sitwasyon may nagsisinungaling. Meron. Pero andito yung Ten of Cups. Ibig sabihin, kahit pa paano, na gano'n na nangyayari, nagkakaroon ng struggle sa relationship, nagiging maayos din naman. Maaring isa sa inyo kumakapit talaga. Or pwede rin nahandun sa point na sa part niya, may problema, nagkakaroon ng struggle, or sa part mo, nagkakaroon ng struggle. Pwede na, sana doon na lang, wag sa relasyon na to, no? Kaya rin nakikita ko yung struggle situation, pero may tao talaga na hindi maganda ang energy. Money. Ay. Devil again, oh. Ingat ka. Okay, when it comes sa, pangit, sabay ka no, pangit no? Okay, mag-ingat ka lang sa pera. Hindi ko lang alam why, bakit yung pera mo is, may mga pinakagastusan ka ba pagdating sa pera? Kasi sa iba dito, medyo nagkaroon ng hirap pagdating sa pera, no? Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng nahandun niya may mga, nagkaroon ka ng mga bad habit, pwede may mga binili, may mga pinagkagastusan, o may mga naiisip ka na pagkagastusan sa pera mo, ganun sa iba. But dito sa sitwasyon mo is kahit papaano na nagiging mahirap yung kaperahan mo o yung trabaho mo, you try to fight pagdating dito sa pera, no? Yun nga lang is medyo nagne-negative kasi siguro nga may mga nawala, sana hindi nanakaw, no? O kaya is hindi ka maloka pagdating sa pera. Yun. Kung sa iba naman sa inyo is, yun nga, parang napunta kasi siya sa in a dark place, yung pera mo. Hindi ko alam mo, baka may ginastos ka ba o may gagastusin ka, gano'n. Pwedeng may pagkakagastusan ka, kaya rin nagiging gano'n na nagda-dark yung pera mo. Yun ang nakita ko. May mga depression sa iba. Pwedeng nandun sa point na yun or nahandun yung point na hindi pa sapat yung mga ipon nyo. Pwedeng nandun sa point. Sana wag naman kung may ipon kayo, sana wag na hanggang asoko made na lumabas yung ipon nyo. Wag naman sana, no? Yun ang nakikita ko dito. Iba sa inyo may business, malaki o maliit dyan.
Yun. Pero something need to heal when it comes sa iyong kaperahan. Mag-ingat ka na lang sa mga tao na makakausap mo pagdating sa pera mo. Baka maloko ka. Pwede rin na pwedeng manakawan ka sa iba. Ingat na lang kayo. Advice. Dami mong 10 lumalabas. May mga opportunities na darating sa'yo. Sa iba sa inyo, pera papasok. Okay, pagdating sa advice, puro ka Okay. Sabihin ko muna iba, magkakaroon na mga getting together. Within the 4 days, 4 weeks, 4 months, pwedeng close relationship, family unity, reunion. Yan, may mga fun, happiness, enjoyment. And also sa iba is you will enjoy the fruit of your labor and success. May ganun mangyayari. Kung baga nahandun yung point na meron kang papupursigihan o may pinagpupursigihan ka at or tsinaga na isang sitwasyon sa buhay mo and you will achieve it this time kasi may achievement of goal ako na nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo is may mga surprise parties and events, ganyan. Maraming tao, hindi ko alam why. Siguro nga may pupuntahan ka na mataong lugar or maybe nasa place ka na mataong lugar. And sa iba sa inyo is may coming home. Pwedeng may galing ibang bansa, probinsya, kalapit baryo, or ikaw ito, pwedeng ganun, no? Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice is, iwasan mo daw na ihiwalay minsan yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga, you need to cooperate also yung sarili mo rin sa ibang tao. Kumbaga, minsan lumabas-labas ka, wag ka lang palaging nakatago, wag ka lang palaging nasa place na kung saang man yang sulok ng kwarto mo man yan o bahay mo yan. Ganun, o kaya yung gusto mo lang kasama mo is ganito, ganyan. Kailangan you need to be open din, ang sinasabi dito. And iwasan mo rin na yung hindi ka rin magsaya na together with come to someone. Wag lang yung puro, hindi ko naman sinabi na, syempre yung mga close mo, di ba? Yun na doon sa point. But you need to be open din sa ibang tao na pwede mo pang maging friendship o kaya is close o kaya is, alam ba, sa bahay ka lang. And malit lang naman yung bahay mo pero palagi ka nakakulong. Yung mga ganun. O kaya naman hindi ka talaga ganun. Hindi ko naman sinasabi na maging open ka at magchika-chika ka na kung ano-ano sa ibang tao. What I mean kasi is, you need to be open din sa ibang tao na to collaborate, ganyan. You need to structure a stable relationship with someone also, no? Yun ang sinasabi dito. Huwag ka lang mag-isolate sa sarili mo, ganyan. Pero kailangan mo rin magsiyasa. Siyempre, yun ang the best. Kumbaga kasi yung mga tao na nasa paligid mo, isa rin sila sa makakatulong sa'yo to growth. Diba? Isa rin sila na makakatulong sa'yo to rebuild yourself. Mga ganang sitwasyon. Pero it's up to you. Buhay mo yan eh. Diba? Yun lang naman ang sinasabi sa card. Arigato namaste, God bless.